Sa gitna ng kumukutitap na ilaw ng showbiz at ng mga balitang madalas ay puno ng kontrobersya, may mga kwento tayong hindi inaasahan na maririnig mula sa mga sikat na personalidad. Karaniwan na sa ating mga Pilipino ang manood ng mga teleserye na puno ng tema tungkol sa pag-ibig at relasyon. Pero sa totoong buhay, may mga artista pala na mas pinipiling panindigan ang kanilang sariling prinsipyo kahit pa napapaligiran sila ng iba't ibang uri ng tukso sa industriya. Pag-uusapan natin ngayon ang mga celebrities na sa kabila ng kanilang kagandahan, kaguwapuhan at yaman ay gumawa ng isang matapang na desisyon na hindi pangkaraniwan sa modernong panahon. Ito ay ang desisyon na manatiling virgin at ireserba ang kanilang sarili para lamang sa taong pakakasalan nila sa harap ng Diyos. Marahil ay mapapaisip kayo kung paano nila ito nagawa sa loob ng maraming taon habang nagtatrabaho sa isang mundong madalas ay mabilis ang takbo ng mga bagay-bagay. Sino-sino nga ba ang mga hinahangaan nating bituin na proud na naglakad sa altar ng bitbit ang kanilang kalinisan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Unahin natin ang kwento ng dating child star na si Crystal Fulgar. Lahat tayo ay nasubaybayan ang paglaki niya sa television mula sa mga cute na role hanggang sa maging isa siyang sikat na vlogger at mahusay na singer. Pero sa likod ng kanyang mga masasayang video sa YouTube, may isang malalim na pangako pala si Crystal sa kanyang sarili. Nang ikinasal siya sa kanyang Koreanong asawa na si Ha Soo-hyuk, buong pagmamalaki niyang ibinahagi na siya ay isang virgin bride. Para kay Crystal, hindi ito tungkol sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao, kundi tungkol ito sa kanyang pangarap simula noong bata pa siya. Gusto niya kasi na ang unang lalaki na magiging bahagi ng kanyang buhay ay siya ring lalaking makakasama niya hanggang sa pagtanda. Hindi naging madali ang paninindigan na ito dahil sa showbiz ay palaging may pressure na sumabay sa kung ano ang uso, pero pinatunayan ni Crystal na mas mahalaga ang pananatiling tapat sa sariling values kaysa sa pansamantalang saya. Hindi rin magpapahuli ang kwento ng mag-asawang sina Edgar Allan Guzman o kilala bilang Ia at ang kanyang asawang si Shaira Diaz. Ang relasyon nila ay isa sa mga pinakamatatag na nakita natin dahil umabot sila ng mahigit 11 taon bilang magkasintahan bago sila nagpakasal noong Agosto 2025. Ang nakakabilib sa kanila, sa loob ng napakahabang panahon na iyon, ay pinili nilang maging celibate o umiwas sa anumang uri ng physical intimacy. Ayon kay EA at Shaira, ang desisyong ito ay nakatulong para mas makilala nila ang ugali ng isa't isa at para mas tumibay ang kanilang respeto sa bawat isa. Sa halip na magmadali sa mga pisikal na bagay, ginamit nila ang bawat taon para patunayan na ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal, naging mas espesyal ang lahat dahil alam nila na malinis ang kanilang simula bilang mag-asawa. Kasama rin sa listahang ito si Felson Palad na asawa ng aktres na si Donita Rose. Noong ikinasal sila noong 2024, marami ang nagulat at humanga ng aminin ni Felson na pinangalagaan niya ang kanyang virginity para sa tamang babae. Ipinaliwanag niya na ang paghihintay ay hindi lamang isang pisikal na sakripisyo, kundi isa ring paraan ng pagpapakita ng kanyang matinding pananampalataya at disiplina sa sarili. Para kay Felson, hindi mahalaga ang validation mula sa ibang tao o ang dikta ng lipunan tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki. Ang mahalaga para sa kanya ay ang mabigay ang kanyang buong pagkatao sa taong itinalaga para sa kanya. Ang mga kwentong gaya nito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa atin na sa gitna ng modernong mundo ay buhay pa rin talaga ang halaga ng pagtitimpi at tunay na respeto sa sagrado ng kasal. Number 4. Si Ia Villania at Drew Arellano. Alam niyo ba na bago sila ikasal noong 2014, inamin ni Ia na siya ay nanatiling virgin? Napakatagal ng naging relasyon ni Ia at Drew bilang magkasintahan bago sila nagdesisyong magpakasal. Pero sa loob ng maraming taon na iyon, hinding-hindi sila natukso na talikuran ang kanilang personal na paniniwala. Para kay Ia,
Napakahalaga na ang unang lalaki na makakabahagi ng kanyang sarili ay siya ring lalaking makakasama niya habang buhay bilang katuwang sa lahat ng bagay. Sa kabila ng ingay at gulo ng mundo ng showbiz, pinatunayan ni Iya at Drew na ang pagmamahalan ay hindi kailangang minamadali. Ipinakita nila na may mas mataas na halaga ang isang relasyon kapag may kasamang matinding respeto at tiwala sa isa't isa. Ngayon, makikita natin na sila ay isa sa mga tinitingalang mag-asawa sa industriya dahil sa kanilang masayang pamilya at matibay na pundasyon. Ang kanilang kwento ay isang malakas na patunay na ang disiplina at tamang paninindigan ay kayang maging matibay na haligi ng isang pagsasama na talagang tumatagal at hindi basta-basta nagigiba ng anumang pagsubok sa loob ng maraming dekada. Number 5. Sara Geronimo at Matteo Guidicelli. Hindi rin mawawala sa ating usapan ang pop star royalty at ang kanyang asawa. Bago pa man ang kanilang naging kasal noong 2020, naging bukas na sila tungkol sa kanilang desisyon na iwasan ang premarital sex. Para sa dalawang ito, ang intimacy ay isang bagay na dapat ilaan lamang sa loob ng sagradong kasal bilang tanda ng respeto hindi lang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang pananampalataya. Kahit na si Sara ay laging nasa gitna ng atensyon ng publiko, hindi siya natakot na ipahayag ang kanyang mga values kahit alam niyang may mga taong maaaring hindi sumang-ayon sa kanya. Sinuportahan naman siya ni Matteo sa buong journey nila bilang magkasintahan na nagpapakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman kundi tungkol sa commitment at pagsuporta sa prinsipyo ng iyong kapareha. Nang dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib noong Pebrero 2020, mas naging espesyal ang lahat dahil sa bunga ng kanilang matagal na paghihintay. Hanggang ngayon, nananatili silang inspirasyon sa maraming fans dahil pinatunayan nila na kaya mong protektahan ang iyong mga pinaniniwalaan kahit pa ang buong mundo ay nakatingin sa bawat kilos mo. Number 6. Mariz Umali at Raffy Tima. Dumako naman tayo sa mundo ng balita kung saan kilala natin ang mag-asawang ito. Ikinasal sila noong 2012 at pareho nilang ibinahagi na pinili nilang mag-abstain o umiwas sa physical intimacy bago ang kanilang kasal. Ayon sa kanila, ito ay hindi lang basta personal na desisyon, kundi bahagi ng kanilang malalim na pananampalataya at prinsipyo bilang mag-partner sa buhay. Sa kabila ng pagiging abala sa kanilang mga trabaho bilang mga tanyag na mamamahayag, hindi sila nagpaapekto sa pressure ng makabagong panahon at mas pinili ang tradisyonal na paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kanilang magiging pamilya. Naniniwala silang mas magiging matibay ang pundasyon ng kanilang pagsasama kung matututunan nilang maghintay para sa tamang panahon. Number 7. Si Nikki Hill. Matatandaan na naging usap-usapan noon ang pagiging bukas ni Nikki tungkol sa kanyang paninindigan na manatiling virgin hanggang sa araw ng kanyang kasal. Noong 2015, nang ikasal siya sa kanyang asawa na si BJ Albert, proud niyang ibinahagi na natupad niya ang pangarap na ibigay ang kanyang buong sarili ng eksklusibo para sa kanyang asawa. Inamin ni Nikki sa isang interview na hindi naging madali ang lahat dahil sa mga opinyon ng ibang tao, pero dahil sa suporta ng kanyang asawa, napanatili niya ang kanyang peace of mind at kasiguruhan sa kanyang piniling landas. Nakakabilib na ang isang sikat na bituin ay mas piniling makinig sa kanyang puso kaysa sa dikta ng ibang tao sa paligid niya. Napaka-interesante ng mga kwentong ito, hindi ba? Pero teka, meron pa tayong mga kilalang pangalan na hindi nyo aakalain na kasama rin sa listahang ito. Sino pa nga ba ang mga artistang nagulat ang marami dahil sa kanilang matapang na pag-amin? Number 8. Miriam Cuyambao. Kung akala nyo ay tapos na tayo, syempre hindi pwedeng mawala ang ating Miss Universe First Runner-Up. Kilala natin si Miriam bilang isang beauty queen na may ganda at talino. Pero alam nyo bang may ginawa silang purity pledge ng asawa niyang author na si R.D. Roberto? Bago sila ikasal noong 2014, nagkasundo ang dalawa na huwag munang galawin ang isa't isa. Para sa kanila, ang paghihintay ay hindi lang basta tradisyon, kundi isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa Diyos
at sa kanilang relasyon. Pinatunayan nila na kahit sa modernong panahon ay posible pa ring panindigan ang ganitong klaseng commitment. Number 9. Yeng Constantino. Sunod naman ang ating pop rock princess. Sa mundo ng musika na puno ng gimmick at rock and roll lifestyle, nanindigan si Yeng sa kanyang panata. Bago siya ikasal sa kanyang asawang si Yan Asuncion noong 2015, naging bukas siya na ang intimacy ay dapat ilaan lamang para sa kasal. Ipinakita ni Yeng na ang pagiging astig ay wala sa dami ng karanasan, kundi sa kakayahang tumupad sa pangako mo sa sarili at sa taong mahal mo. Number 10 ay Chris Tew. At para sa huli nating entry, ang basketball heartthrob at TV host na si Chris Tew. Maraming kababaihan ang humahanga sa kanya, pero alam niyo bang nanatili siyang virgin hanggang sa ikasal siya sa kanyang longtime girlfriend na si Clarice Ong noong 2013. Ito ay bibihira lalo na sa mundo ng sports, pero pinatunayan ni Chris na posible ang disiplina kahit sa mga kalalakihan. Para sa kanya, ang paghihintay ay tanda ng pinakamataas na respeto sa babaeng pakakasalan mo. Nakaka-inspire isipin na sa panahon ngayon kung saan parang normal na ang mabilisang relasyon, may mga tao pa ring naniniwala sa halaga ng paghihintay. Ipinapakita ng mga artistang ito na ang tunay na pag-ibig ay matiyaga at may respeto. Kayo ba mga kaalam? Naniniwala ba kayo na worth it ang paghihintay o sa tingin nyo ay old school na ang ganitong pananaw? I-comment nyo naman sa baba ang inyong opinyon dahil gusto naming marinig ang side nyo. Huwag rin kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral.